Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napamember ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi din kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Ozay Neti. Meron siyang 29 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 26 na mga comments. Marjorie Minsais, meron siyang 25 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 22 na mga comments. And Herminia Songalia, meron siyang 11 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, before natin pag-uusapan yung mga maiinit na mga issue at lalong-lalo na, as usual, madidibang tayong ng mga piki, ng mga balitang ipinapakalat pa rin ho ng mga DDS. At syempre, pag-uusapan natin si Sara Duterte, si Robin Hood, and also itong bagong statement na inalabas ni former Senator Antonio Trillanes na kung saan nagbibigay ng sakit ng ulo kay Sara Duterte, nagbibigay ng stress, nag-panic mode na ngayon itong mga DDS. So mamaya pag-uusapan natin yan. So dito muna tayo mga kababayan sa nangyari kahapon. Di ba nag-celebrate itong mga DDS sa 81st birthday ni Digong doon sa Davao? At also sa iba't ibang lugar. At saka meron nakaabot sa akin na balita mga kababayan kasi meron nagsumbong ho sa atin na ating viewer na nandyan sa Japan. Nasabi niya nagkalat daw itong mga DDS doon sa Japan kahapon. At mukhang itong ginawa ng mga DDS baka magkakaroon dito ng changes from the government of Japan. Baka maghihigpit na dito yung bansang Japan mga kababayan dahil sa ginagawa ng mga DDS. Diba? Gunggong talaga no, itong mga DDS mga kababayan, talagang ito ang nabibigay ho ng pahamak sa mga kababayan nating mga OFW. Kasi pasaway talaga itong mga DDS eh. So anyways, balik tayo doon sa nangyari sa Davao. Anong nangyari sa Ivan? Itong si Mideldia, kilala ba natin? Itong si dating ES sa panahon ni Digong, itong si Attorney Salvador Bong Mideldia. Kasi muntikan na siyang maging kwento kahapon mga kababayan. Anong muntikan na maging kwento, Sir Ivan? Muntikan na kasi nga na mild stroke mga kababayan during sa kanyang speech. At saka before natin re-reaksyonan pa, ipakita ko muna sa inyo ang nangyari kahapon doon sa Davao. Oh my God! Okay. Okay, so nagkaroon ng mild stroke itong si Mideldia. At saka kahapon mga kababayan, di ba dinala siya doon sa ospital. At kaninang umaga, I've heard na nakalabas na itong si Mideldia. So hindi siya tuluyang kinuha mga kababayan. Binigyan pa siya ng ng pangalawang pagkakataon ng ating Panginoon para siya magnilay-nilay. Kasi nga sa hindi pa nakakilala dito kay Mideldia, siya yung right hand ni Digong. Isa din sa mga buaya
sa panahon ni Digong mga kababayan. At bakit siya nag-viral? Kasi meron siyang hindi magandang sinabi patungkol kay President BBM. That is last year mga kababayan. Kasi nga diba sinabi ni Bidaldia last year na it is the leader, si BBM daw, who should resign. Baka kunin ka ni Lord. O di ba? Merong word, baka kunin ka ni Lord. Di ba? Hindi maganda pakinggan yan mga kababayan kasi gusto nila na mawala na si President BBM para ipalit ang kanilang poon na sinto-sinto na itong si Sara Duterte. Di ba? Nag-wish sila ng hindi maganda kay President BBM. Pero ano nangyari? Munti ka na siyang na wish granted sa wish ni Cara David. O, di ba? Pero binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng kababayan. So, kanina nakalabas na sa ospital itong si Bidaldia. Di ba? Be careful what you wish for, mga DDS. Palagi ko yung sinasabi dito. Be careful what you wish for. Kasi kapag meron kayong sasabihin na hindi maganda sa kapwa mo, baka yan din ang mangyayari sa'yo. Tandaan nyo yan. Gusto nila na mawala na si President BBM, di ba? Maraming mga DDS na nabasa ko ang kanilang mga comment na ganyan talaga mga kababayan. Di ba yung recent pa nga lang, anong sinabi doon sa ipinost doon sa mismong group page ng mga Marcos supporter? Sana daw kukunin na ni Lord ang presidente ng Pilipinas. Di ba gunggong talaga eh. So ano nangyari? Itong si Bidaldia. Di ba? Pinitik ni Lord si Bidaldia mga kababayan. Sakto ba yun? Pinitik ni Lord. Hey, di ba? So, mga kababayan ko, pag-uusapan din natin itong nakakatawa na nangyari kahapon. Di ba nakita natin doon? Di ba nag-speech sila si Tapaxio, yung grupo ho na mga kalyado ni Sara Duterte, yung mga nag-a-apply bilang senatoriable sa darating na election under sa slate ni Sara Duterte. At andun, di ba, sila si Respicio. Alam nyo, nakakatawa si Respicio mga kababayan, awkward talaga eh. Ang pangit ang intro, no? Nakakatawa talaga eh. Na ginamit niya yung mga Ilocano. Na hindi daw lahat ng mga Ilocano mga kababayan na gusto si President BBM. Di ba marami dang mga makaduterte na mga Ilocano? Totoo ba yan? Itatanong natin dito no, sa mga Ilocano, totoo ba na maraming makaduterte sa mga Ilocano? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Madayo Davao! Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na ang mga Ilocano, ang mga taga-Isabela, mga taga-Luzon, ay solid Duterte! Sinasabi ko po sa inyo, sinasabi ko kay VP Sara, mula sa aming bayan at sa aming isla at sa aming probinsya, mahal po kayo ng mga Ilocano. Totoo ba maraming mga makaduterte sa mga Ilocano? I don't think so. Hindi ganun kadami. Kakarampot lang mga kababayan. Tapos sabi ni Respicio kahapon sa kanyang speech doon sa birthday celebration ni Digong, sabi niya marami daw mga kababayan, marami mga Ilocano. Alam nyo ang nakakatawa. Bakit sa Ivan? Kasi mismo sa lugar ni Respicio mga kababayan, mismong barangay ho ni Respicio, landslide sa pagkatalo itong si Sara Duterte. Naalala niyo ba yan mga DDS? Diba? Mismo lugar ho ng Respicio. Talo si Sara Duterte. Tapos ngayon gagamitin niya na mga Ilocano daw, mga Ilocano, karamihan dyan mga makaduterte. That is fake news. Hindi yan totoo. Tanungin niyo pa yung mga Ilocano. At saka meron ding nakakatawa mga kababayan. Kasi nga diba, nandyan si Tapacio, nandun din itong kain-suka, literal ho na kain-suka, na si Atty. Rowena Guanzon. Bakit kain-suka, Sir Ivan? Una, hindi niya, di ba, sabi niya hindi daw siya DDS.
Pero alam natin na siya ay DDS. Bakit? Kasi alam natin kanya mga pinagsasabi, that is a DDS style, narrative ng mga DDS. Pero kapag tatawagin natin siya na isang DDS, hindi niya tatanggapin kasi hindi daw siya DDS, mga kababayan. Pero kahapon, nakita natin doon sa birthday celebration ni Digong. Ang nakakatawa, kasi nga itong si Guanzon, mga kababayan, di ba lagi niyang binabanatan si Sara Duterte noon? Di ba naalala ba natin yan? Palagi hong binabanatan ni Guanzon itong si Sara Duterte. At siya din dito ang nangunguna na gumawa ng petisyon para daw yung petisyon na wag kang kukurap na name, mga kababayan. Di ba? Nandun pa ho sa una yung pangalan ni Sara Duterte. Si Guanzon ho ang nangunguna doon, mga kababayan. Tapos ngayon, tingnan nyo, kain suka. Nakakatawa talaga eh. Isa pang nakakatawa. Alam nyo ba mga DDS? And I'm sure alam nyo na Ilkyo itong si Topacio at saka itong si Guanzon. Totoo yan, di ba? Ilkyo itong si Guanzon at saka si Topacio. At talagang hindi yan magkibuan, mga kababayan, kapag magkasama sila sa isang event. O di ba? Very awkward. Ano nangyari sa kanilang dalawa, mga kababayan? Diba binabanatan ni Guanzon itong si Topacio? Dahil nga sa kanyang statement doon kay Ilago, diba na daw, parang alam na natin, yung sinabi niya na may pagkamanyakis itong si Topacio. Itong si Topacio, bumanat din dito kay Guanzon. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Di ba tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa mga kaibigan natin, yung yes, yes, yo. Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta. Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bardagulan queen, may mukha niya, ay binibenta niya. Tinatanong nila kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Kung kumakakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, anong iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Di ba? Alam ba ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDP si Commissioner Guanzon. Pilit lamang niyang idinidikit, kiniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito, kay Sagwa daw, kay Bastos daw, kay puro rape jokes, pati kay VP Sara, tinawag niyang Fiona, tinatawag niyang magnanakaw nun si VP Sara na yung 125 million in 11 days, andyan ang post niya, meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona, ang daming sinasabi niyan against VP Sara bago ang kapal ng mukha, gusto pang mag-spokesperson. Buti nga hindi tinanggap. Ngayon, gusto mag-senador, pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Yan ang istorya po niya. Ngayon, nagbebenta ng t-shirt, kayo na po mag-usap. Di ba? Nagbanatan yung dalawa. Kita nyo mga DDS, nagbibinta pala ng t-shirt itong si Guanzon, tas yung kanyang ibininta, mga kababayan, yung gawa ng mga DDS. Nakakatawa talaga eh. So ngayon, nagbukingan yung dalawa, ito si Topacio at saka itong si Guanzon. Kaya hindi sila magkasundo, yung dalawa na yan, mga kababayan. Pero magkakasama sila sa isang event. Di ba? Ngayon, dito tayo sa fake news ng mga DDS. Kasi merong nagpost, mga kababayan, ito galing ho sa isang nakaigit. Alam niyo ba yung nakaigit, mga kababayan? Yung vlogger na nakaigit daw. Sabi nila na daw itong si Tio Moreno, nakaigit daw ito doon sa spa. At ito ay kumalat, mga kababayan. Kilala na ho natin kung sino itong si Tio Moreno. So ngayon, meron siyang post na napansin ni Sir Ivan. Itong post, itong interview ni Toby Chanko. Na daw, according ho doon sa nag-interview kay Toby Chanko, na ang napapakalat daw ng fake news, mga kababayan, ang mga pro-admin vlogger o mga pro-admin supporter. Agree ba tayo na tayo daw ang napapakalat ng fake news at hindi ang mga DDS? Diba? Gunggong talaga eh. Tapos ngayon, meron din sinabi dito, itong si Toby Chanko na nasa office daw ni Kong Sandro Marcos, yung tao na humawak sa mga BBM vlogger at saka sa mga trolls, mga kababayan. So ipakita ko muna sa inyo itong kanyang interview. For more details, let's watch this. At hindi yung kampanya ko ng government against fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o gumagawa o nagpa-practice ng fake news? Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko. Dati,
dating Deputy Secretary General ng House noong panahon ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, doon ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, ano? Yun, tumpak ka, Ibi. Siya yung puppet master. Di ba? Oo, si Ponyong. Oo, diba? Oo. Yung puppet master, yung nagpapatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Oh, so naka-ano ho ito, naka-budget ho. Gamit Kaya nga. ang taxpayers' money. Oh, di ba? Nagpapabango sa mga DDS. Kaya biglang ganyan mga kababayan. Kasi nga napag-alaman natin na ito si Tubi Chanco nag-a-apply bilang campaign manager kay Sara Duterte. O nag-a-apply siya na tatakbo bilang senador under sa slate ni Sara Duterte. Kaya lagi siyang ganyan. Kaya lagi siyang naninira mga kababayan. Sabi pa niya na sa office daw ni Kong Sandro Marcos yung humawak sa mga pro-admin vlogger or mga trolls mga kababayan. Meron dang trolls ang administration? I don't think so. I can assure you, Toby Chanco, I can assure you mga DDS, walang humawak sa amin. Walang humawak ng mga trolls. Ang noted na merong trolls dito ang panahon ni Digong, ang mga DDS. Mismo na ho yung taga-China, mismo na ho yung taga-international ang nagsabi na merong trolls itong mga DDS. Pero sa halay ho ng mga administration, puro yan legit, organic yan lahat. Kami mga organic kami at walang humawak sa amin ho sa gobyerno. Kami ang kusang sumuporta sa gobyerno. Through sa mga ibinabalita ng mainstream media, through sa mga ibinabalita ng taga-PCO. Diyan kami kumukuha ho ng mga balita pero walang humawak sa amin. Ang noted na merong mga vlogger, itong si Digong, si Sara, maraming mga trolls yan. Toby Chanco, kung meron kang ebidensya, ilatag mo. Huwag puro dyan ngal-ngal sa mga nag-i-interview sa inyo na wannabe mainstream media na hindi ko naman kilala kung anong Facebook page na yan. Pero alam ko, yan ay DDS na page. Doon siya lagi nagpapa-interview mga kababayan kasi nagpapabango siya sa mga DDS, nagpapabango siya kay Sara Duterte. Babalikan natin ang kanyang sinabi na ang pro-admin supporter daw, mga pro-admin vlogger, ang napapakalat ng fake news. Yan ang napakalaking fake news mga kababayan. Wala sa hanay natin ang napapakalat ng fake news. Tayo pa nga diba ang nandidibang nagfa-fact check ng kanilang mga fake news. Kung tayo ang fake news, bakit sila lagi dito ang nafa-fact check ng ABS-CBN, ng GMA, ng News 5, ng Vera Files? Diba? Sila lagi dito ang nafa-fact check. Tingnan nyo, ibinabakalat nila na ospital daw si President BBM. Ang DDS napakalat ng fake news. Sila ay na-fact check. Itong si Kati Binag nagpakalat ng fake news na daw yung mga pamilya ng biktima ng war on drugs merong binili na mga luxury bags mga kababayan. Naalala ba natin yan? 'Di ba? EI 'yon. Ipinakalat ni Kati Binag. Si Ngongo nagpakalat ng peking yung documents mga kababayan, yung sa hospital na resulta daw sa health status ni President BBM. Yun ay EI, ipinakalat ni Ngongo at siya din dito mismong umamin. Diba marami mga fake news ang DDS? Tsaka yung latest, yung tungkol sa gasolina daw, diesel, dumating na daw sa Pilipinas, galing sa Brunei at yun daw ay inorder ni Basti Duterte. At meron pa airplane. Nag-order daw si Basti, kinuha yung mga repatriated OFWs doon sa Middle East at saka tinulungan daw, dinala dito sa Pilipinas. Nagpadala daw ng airplane si Basti Duterte, yun ay fake news. Diba? Nakakatawa talaga at marami pang iba. Sino ang nafa-fact check dito lagi? O diba DDS? Tapos ngayon sasabihin dito mga kababayan ni Toby Chanco at saka sa kanya nag-interview na bakit daw tayo napapakalat ng fake news. Sila ang fake news, 'di ba? Nakakatawa talaga sa petikinot ni Toby mga kababayan. At saka tungkol din kay Toby,
Ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan itong interview kay Yusek Claire Castro kasi hindi natin to napag-usapan. Na daw, itong si Karen Davila nagrereklamo bakit daw hindi na napansin ngayon yung flood control scandal. Kinalipuntan daw mga kababayan. For more details, let's watch this. Meron din kritisismo na kalimutan na raw yung mga flood control corruption. O one last, ano masasabi mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakaila to ni Karen Davila. Narinig ko sa interview niya with Toby Chanko na sinabi kasi na, di ba, yung pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1 million%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman ako, alam ko naman to, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, that's an irresponsible statement. Unang-una, laging nagre-report, di ba? Ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kadinig ko lang yata kahapon, kagabi yata yun or kahapon, patuloy, everyday, ang kanilang pagmi-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ, na sila ay nagsumiti na ng kanilang report o recommendation patungkol sa, kung di ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon sa DOJ as sa ombudsman. So ito mga news na to, hindi to dapat pinapalagpas. Mga news na yan na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, may naghihiring pa nga yung iba May preliminary investigation according to DOJ. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project, that's an unfair statement. Irresponsible yun Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood control project. At ngayon sususugan ni Toby Tiang na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang kahit hindi siya Vice Presidente, dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects na ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Bakit? Admitted naman yung ama niya May ghost projects At napansin na din ngayon mga kababayan ng mga netizen na ito si Karen Davila mukha yatang laging pumapanig dito kay Toby Chanko. Every time na i-interview niya, ito si Toby Chanko mga kababayan. Napansin ba natin, di ba the way siya questioning doon kay Toby Chanko mga kababayan, lagi niyang parang pumapabor. Napansin natin pumapabor itong si Karen Davila. At saka hindi siya nagpapalabas or magtatanong doon kay Toby Chanko yung mga hard-hitting talaga na mga questionnaire. Diba yung ginigisa mo, yung in-interview mo. Katulad niyan sa ginagawa niya sa iba mga in-interview niya. Pero dito kay Toby Chanko, hindi niya magawa. Bakit kaya si Ivan? Yan din ho napansin ng mga netizen na daw di umano kaibigan pala ni Karen Davila daw ang asawa ni Toby Chanko. Well, hindi ako sure dyan mga kababayan. Yun lang ay kumakalat ngayon na kaibigan daw pala ni Karen Davila ang asawa ni Toby Chanko. Kaya hindi niya kayang pipitikin itong si Toby Chanko. At meron na din nakapansin mga kababayan na netizen tungkol dito kay Chis Escudero. Di ba napag-usapan na natin yan na di ba merong kumakalat na daw binabayaran ni Chis Escudero ito si Karen Davila para hindi siya i-interviewin o kung interviewin man, hindi tungkol sa flood control scandal na kinakasangkutan ni Chis Escudero. Meron na din nakapansin yan mga kababayan. For more details, let's watch this. With due respect sa aking hinahangaang matapang na broadcaster commentator na si Miss Karen Davila. Isa sa mga iniidolo nating mga broadcaster sa ating telebisyon at sa lahat ng uri ng mga komunikasyon sa ating bansa. Nagtataka lang po ako sa inyo, Ma'am Karen. Kayo po isang matapang na broadcaster. Nakita ko po kung paano kayo mag-interview ng mga kandidatong senador, mga politikong kandidato at mga taong na-involve sa mga kontrobersya at mga katiwalian sa pamahalaan. Isa po kayo magaling na commentator. Talagang hinahangaan ko. Ngunit nagtataka lang po ako at ako'y magtatanong sa inyo kung inyong mararapatin.
bakit sa dinami-dami ng kontrobersyang kinasasangkutan ni dating Senate President Chis Escudero ay hindi niyo man lang siya na-interview. Hindi man lang kayo yata nagtangkang siya ma-interview nang malaman namin naman ang kanyang panig dahil magaling po kayo mag-interview at magpalabas ng mga tunay na facts para sa kung ano ang tunay na nangyari. Nagtataka lang po kami bakit para tila iniiwasan ninyo ma-interview ang taong ito. Ano po kaya ang dahilan? Hinihintay po sana namin na ito inyong ma-interview na sa ganon makakuha kami ng mga impormasyon dapat naming malaman tungkol sa kanya dahil magaling nga kayong mag-imbestiga at mag-interview. Bakit po hindi niyo in-interview si Chis Escudero? O, di ba? Dumadami na ngayon ang nakakapansin dito kay Karen Davila. Baka totoo yung kumakalat mga kababayan na binayaran daw ni Chis Escudero itong si Karen Davila ng 10 million or more ba yun mga kababayan? Basta may kumalat yan eh. Totoo kaya yun? What do you think? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. So ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Noong nakalipas po ng mga araw o buwan o kahit noong nakaraang taon pa, naging topic ko na rin po yung ating apila at sarili kong observation at opinion na dapat si Pangulong Marcos ipakita na niya yung may tapang o dagdag na tapang na liderato. Dapat magalit siya. Dapat pati yung kanyang mga tauhan, kanyang pagalitan, kanyang palitan at higit sa lahat, yung po kanyang style ay medyo baguhin. Dahil kasi itong natitirang halos 2 taon na lang. Actually ngayon lang taong ito, next year puro politika na yan dahil mag-i-election tayo sa 2028. 1 year before election, mainit na ho ang presidential election. So halos wala na magagawa. Kailangan ng kung mayroong galit ang Pangulo at marunong magalit, ipakita na niya. Dahil grabe nga po yung kanyang paninira sa kanya. Yung mga personal na issue, panlalait sa kanya, paulit-ulit na batiko sa kanyang wala sa lugar, pinalalampas pa rin niya. Kaya siya ay sinamantala. Masyadong mapagsamantala yung mga kalaban ng gobyerno o ayaw maniwala sa kanyang gobyerno. From day one, siniraan siya hanggang ngayon, inat na yan. Dapat merong honeymoon sa ganyang klase. Kung merong honeymoon sa first 100 days ng gobyerno, naunawaan natin lahat yan. Dapat meron ding limitasyon yung kabaitan dahil sa sobrang panlalait, paninira sa kanya ng taong bayan, ng mga mamayang ayaw sa kanya, nadadamay na ang buong bansa. Nadadamay ang imahe ng buong bansa na parang mahina ang bansa. Dahil ang gobyerno at ang presidente binabastos, nilalait, hindi pumapalag. Binabastos, nilalait, binabaliwala o hindi niya pinapatulan. Hindi sa lahat ng bagay sinasabi kong patulan ng Pangulo. Pero dapat ipakita niya ang liderato ay dapat nirerespeto. Ang batas ay dapat ipinapairal. Hindi pwede yung deadma lang o wala lang. Nakita nyo? Si Pangulong Marcos, iba na yung mukha ngayon. Nangangayayat na. Pumapamayat talaga dahil nagkasakit. Hindi naman maitago. Nagkasakit talaga siya. Ilang beses na hospital. Nag-reduce kaya nagkasakit. Sa dami ng trabaho. Dami na. Pero binabatikos pa ng personal. Diba? Yun ang mga tagapagsalita niya o mga nagtatanggol sa dapat magtanggol sa kanya, wala naman. Meron ba kayo nadinig na cabinet secretary nagtanggol man lang sa kanya? Wala. Si Jose Castro lang nagtatanggol sa kanya pero may sarili din problema si Castro. Naging personal na yung kanyang mga pahayag. O wala nang tatanggol sa kanya. Yung mga cabinet secretary tumayo para ipagtanggol ng Pangulo. Kung ala itanggol ng Pangulo, hindi rin. Parang ang piling ng mga cabinet secretary, Mr. President, binabanata ka ng personal, ikaw lang makakasagot yan, ay ayaw sagutin ng Pangulo. Di ba? Kaya magpapatuloy pa rin po. Ito na lang kung iso ng mga mali-maleta, itong graft and corruption sa flood control. Grabe yung panlalait, pagbibintang sa Pangulo. Pero deadma lang sa Pangulo. Ang kawawa at apektado ay ang buong bansa at ang mamamayan. Dahil yung imahe natin sa international community masama. Dahil ang Pangulo mismo ang inakusahan, ang Pangulo ang sinisiraan, wala namang matibay na sagot dahil ayaw patuloy ng Pangulo. Yung mga investigasyon tungkol panagutin kung sino, hanggang ngayon hindi pa tapos. Pag-iisang taon na. Pagdating ng July,
Kasi doon nag-umpisa last July, so sa kanyang zona. Yun yung punto na sinasabi ko. Pag nanatili hanggang sa huling pagkakataon ng Pangulo, ganyan ang style, bugbog sarado talaga siya. At hindi kayang ipagtanggol yan ng iisang tagapagsalita kung sino man. Hindi ko naman sinabing dagdagan na tagapagsalita, baguhin mismo. Dapat ang Pangulo mismo ang gumawa ng mga matatapang na direktiba at pagsagot. Sabi nga nila, enough is enough. Sobra na, tama na. Diba? Dapat baguhin para makita sa international community na yung tapang liderato ang kailangan sa ating bansa. Natandaan niyo sinabi ni Lee Kuan Yew, kung nabubuhay pa ito na presidente ng Singapore. Kaibigan niya ni dating Pangulong Marcos Sr., yung ama ni Pangulong Marcos ngayon. Sinabi niya, ang problema sa bansa ang Pilipinas, sobra ang demokrasya. Yung demokrasyang umiiral sa ating bansa ang nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Yang pang-aabuso sa demokrasyang umiiral, yan ang nagiging problema. Mula noon hanggang ngayon. Totoo yan. Si Lee Kuan Yew noong araw, maliit yung Singapore, napayaman niya. Istrikto siya. Pag sa dami ng pamilya, istrikto siya sa pagpapatupad ng batas. Talagang grabing political will. Mananagot ka sila kahit sino kapag hindi sumunod sa policy ng gobyerno. O umunlad sila. Napakayaman nila. Samantalang ang Singapore, alam ba nyo? Parang malaki pa ang Quezon City kaysa sa Singapore. Napakaliit ng Singapore pero napakayaman. Bilyon, trilyon ang yaman ng Singapore. Pero napakaliit na lugar. Tayo. Isang isla lang yun ang Malaysia, napakaliit pero napakayaman. Tayo napit 7,500 island meron tayo. Dito lang sa Metro Manila. Sobrang dami ng tao. By land, ang Singapore, kasi laki lang siguro ng Quezon City. Ang tao doon kakaunti, pero napakayaman. Kasi may disiplina, may political will, at may matapang na lideratong pinamana si Lee Kuan Yew. Kahit na sino magpunta ron, sumusunod sa kailang batas. Dito sa atin, yung mismong Pilipino ayaw sumunod sa batas. Kaya tayo ay napakaliit ng pagtingin ng international community. Lagi tayong third world country, lagi tayong underdeveloped, lagi tayong alayan, Pilipino yan. Kasi nga, yung namumuno sa ating bansa, yung iba, pang sarili ang galaw, yung iba naman po ay talagang wala kang makitang totoong malasakit. Itong ating kasalukuyang gobyerno, may malasakit, pero sobrang mambait. May malasakit, sobrang naman siyang dinalait, binabastos, hindi naman pumapalag. O then, tingin sa atin, ganun. Ang presidente ng Pilipinas, ang ulo, pintuan, bintana, imahe ng bansang Pilipinas at ng 110 milyong Pilipino sa international community. Kung ano ang pagkilala niya sa Pangulo, yun ang yun ang mahataw sa imahe ng bansa. Ganun po ang pagbasa ron. Pag matapang, magaling ang presidente, ang tingin sa Pilipino, magagaling, uunlad ng Pilipino. Pag ang tingin nila sa presidente, mahina o kulang, maraming kulang, ang tingin nila, marami rin kulang sa Pilipino. Iyan ang sumasalamin. Tandaan nyo ang sinasabi natin. Pag mamalasakit ito, magbago ang style ng liderato ng gobyerno o style ng Pangulo ng bansa, may malaking pag-asang tayo iuunlad at tataas din ang ating moral at respeto ng ibang bansa at ng ibang lahi. Diba? Yung identity natin, tayo katulong ng ibang bansa. Tayo alipin ng ibang bansa. Tayo sumusunod-sunod lang sa ibang bansa. Diba? Pero tayo kung tutuusin, mas mayaman kaysa kanila. Kasi yung kalikasang ipinagkaloob sa atin, hindi yan ibinigay sa iba. Tayo kumpleto. May tubig, may puno, may sakaan, may dagat, may minahan, may lahat meron tayo. Hindi lang nadidiscover, ayaw diskubrehin ng mga dating namuno sa gobyerno at kasalukuyang namumuno. Pasintabi na po, hindi ako nagmamagaling. Real talk lang. Okay, so before tayo magpapatuloy, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment din sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Annie Bautista, Jovi Montero,
Eileen Drinon, Nestor Potian from Norway. Nandyan din si Wally Salvo, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, GC Kim, Eme Mapalad, Katita Darl. Nandyan din si Percy Shalana from Seattle, May Agnes Stocci. Nandyan din si Lilian Dalyabe, Shirley Riesman from Ohio, USA, Mila Valdez. I-shoutout natin si Corazon David from Lebanon, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Monez Borromeo, Ryan Inicosi, Leonardo Aceliero, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, before tayo magpatuloy dun sa mga mainit na mga issue, well, dito muna tayo sa good news. Siyempre, para malaman natin ang mga lakad ni President BBM, kung ano yung mga bagong proyekto at mga programa, at para makita din ng mga DDS kung ano yung mga totoong nangyayari. For more details, let's watch this. Naging produktibo ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Highlight naman dito ang kanyang pangunguna sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper na lubhang apektado ng energy emergency. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsalubong sa 343 OFW mula sa Middle East. Personal na nakipag-usap ang Pangulo sa mga OFW at kanilang pamilya at sinaksihan ang pagbibigay ng mga suporta ng pamahalaan. Nagtungo rin ang Pangulo sa Camarines Sur para inspeksyonin ang San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative at ang Masba Solar-Powered Irrigation Projects. Nakipag-usap ang Pangulo sa mga magsasaka sa lugar kung saan kanilang inilahad na malaki ang naitulong ng proyekto sa pagpapababa ng kanilang gastusin sa kuryente at sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Ininspeksyon din niya ang Vegetable and Fruit Processing Facility at Bicol Mega Cold Storage Facility sa Pili. Martes nanguna ang Pangulo sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Binigyang diin niya ang madaling access at kakayahang magamit ang iba't ibang paraan sa pamamahagi ng subsidiya. Miyerkules nanguna ang Pangulo sa send-off ceremony ng nasa 290 physicians na ipadadala sa mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sila ang mga nagsipagtapos sa ilalim ng Doctors to the Barrios o DTTB program ng pamahalaan. Ayon sa kanya, napapanahon ang deployment ng mga doktor lalo't hamon pa rin sa ilang lugar ang access sa healthcare. Humarap din ang Pangulo sa isang press conference kung saan inireport niya ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa harap ng krisis sa Middle East. Inilatag din niya ang mga plano ng gobyerno para matugunan ang pagsipa ng presyo ng langis bunsod ng gyera. Isa rin sa highlight ng linggo ng Pangulo ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Sa harap ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagbabanta sa supply at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang na rin ang mga pagsasara sa mga kritikal na ruta ng langis tulad ng Strait of Hormuz na nagdudulot ng pagkaantala sa daluyan ng petrolyo sa buong mundo. Sa harap ng hamong ito, hinimok ng Pangulo ang publiko na magkaisa at magtulungan lalo't bawat isaan niya ay may magagawang maliit na paraan para makatulong. Hinikayat niya ang lahat na isabuhay ang bayanihan at maging responsable, lalo na sa pamamahagi ng tamang impormasyon. Huwebes, biyaheng Isabela ang Pangulo kung saan ininspeksyon niya ang Ambatali Warehouse with multipurpose drying pavement at ang Ramon Onion Cold Storage Facility. Layo ng dalawang pasilidad na umagapay sa mga pangangailangan ng mga magsasaka para mas tumaas ang kanilang ani at kita. Nagtungo rin ang Presidente sa Cabatuan Super Health Center at pinangunahan ang turnover ng 2 patient transport vehicles sa munisipalidad para mapahusay ang pagtugon sa mga emergency. Biyernes, pinangunahan niya ang pagbubukas ng Ninoy Aquino International Airport Expressway westbound off-ramp to NAIA Terminal 3 project. Nagbibigay ito ng direktang koneksyon mula NAIAX patungong NAIA Terminal 3 na nagpapadali sa pag-access ng mga motorista at nagpapabilis ng biyahe ng mga pasahero papunta sa paliparan. Nanguna rin ang punong ehekutibo sa pagtatapos ng Philippine National Police Academy silang paglaom Class of 2026. Hinikayat niya ang mga nagtapos na manatiling tapat sa kanilang sinumpaan at magsilbing makatarungan at maaasahang tagapagpatupad ng batas para sa hustisya, kaayusan at seguridad ng mga Pilipino. Matapos ang 6 na taong pagkaantala, nabuksan na rin ang Atlu-Bola Bypass Road sa Mabalacat, Pampanga, ang proyektong pang-infrastruktura na pinabilis sa ilalim ng direktiba ng Pangulo. Ipinag-uutos din niya sa DBM na ilabas ang 145.56 billion pesos para sa Central Mindanao High Standard Highway Project na naglalayong pabilisin ang paglalakbay sa lupa at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya.
Inaprubahan din ng Pangulo ang pagpapatupad ng 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan simula ngayong papasok na school year para mapataas pa ang antas ng edukasyon sa bansa. Layunin ng bagong polisiya na mapakinabangan ang bawat oras ng pag-aaral na madalas naaapektuhan ng masamang panahon, pista opisyal at iba pang okasyon. Iniutos din ng Pangulo ang pagtutok upang pabilisin ang matagal nang naantalang rehabilitasyon ng Marawi City. Sa ilalim yan ng Reconstruction and Development Plan for a Greater Marawi o RDPGM Stage 2 na layong ibalik ang mga infrastruktura sa transportasyon, enerhiya at tubig at muling itayo ang mga komunidad na may maayos na tirahan. Samantala, bentahan ng 20 pesos na bigas sa Ilocos Norte, pinipilahan ng ating mga kababayan. NFA, tiniyak ang sapat na supply ng kanilang bigas para sa naturang rice program. Laking ginhawa sa mga residente dito sa Ilocos Norte na mayroon pa ring nabibiling 20 pesos na kada kilo ng bigas sa gitna ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kinasaya namin sa ang tulong ng Pangulong Ferdinand Marcos na sa 20 presong ng bigas kasi sa taas ng bilihin hindi na may dagdag pa yung mga ganyang presyo sa mga tataas na presyo. Ganda tong ginawa niya. Medyo ang tao. Okay. Magaan kunti. Kabilang sina Kuya Ruben at Mang Conrado sa mga sektor na pumipila para makabili ng murang bigas dito sa compound ng National Food Authority o NFA Ilocos Norte. Naglagay rin ng mga upuan ang ahensya sa loob para maging komportable ang mga mamimili gaya ng mga senior citizen, PWD, mga magsasaka at mga mangingisda. At dahil dinadagsa, dahil mura at maganda ang kalidad, hindi kaya nauubusan ng supply ng bigas dito? Sagot ng NFA Ilocos Norte dyan, we have sufficient stocks pa naman po dito sa Ilocos Norte kasi meron po kaming more than 36,000 bags na bigas. Mamil po itong more than 41,000 bags na palay at magiging bigas at i-add natin yung stock namin na bigas ngayon. So more than 64,000 bags po ang stocks natin dito sa Ilocos Norte. Paalala ng NFA, nasa 50 kilo ang pwedeng mabili ng mga magsasaka para sa 5 buwan na alokasyon, habang 30 kilos kada buwan naman ang pwedeng mabili ng mga nasa vulnerable sector at mga mangingisda. Una nang tinayak ng pamahalaan na patuloy silang aalalay sa mga Pilipinong maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Suportado ng ilang mga business group ang bagong pasang batas na nagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin o tapyasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Kasunod yan ang paglagda ng Pangulo sa RA number 12316 para maibsan ang patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ay kay Philippine Exporters President Sergio Ortiz Luis. Sapat pa ang supply ng langis at parang pang pagkukunan nito. Pero ang presyo ng langis ang kanyang ikinababahala. Kaya malaking tulong ang suspensyon o pagtapya sa excise tax sa produktong petrolyo. Maraming supply. Maraming lumalapit sa amin na nag-aalok ng supply na hindi necessarily dadaan sa state of Hormuz. Maraming pwede panggalingan at maraming nag-aalok. So I think hindi tayo maubusan. Ang problema lang yung presyo. Okay, so pag-uusapan natin itong pagbigay ng emergency power kay President BBM para tapesan or tanggalan na excise tax yung mga petroleum products. Kasi merong namamadali dyan mga kababayan. Sir Ivan, as usual, ang mga DDS, bakit daw hindi pa ito in-implement mga kababayan? Iganap na daw ito na batas. Napirmahan na daw ito ni President BBM the other day. Pero bakit hindi pa daw ito in-implement? So before natin babanatan mga kababayan, itong isang vlogger, itong si Banat Bay, ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang paninira. For more details, let's watch this.
Ito'y batas na. Buti nga itong mga senador may ginagawa. Kahit ito si Chis Escudero na tahimik lang na nagtatrabaho. Sabi dito, isa nang ganap na batas ang Republic Act 12316. Ang panukala nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o ibaba ang excise tax sa produkto ng petrolyo kapag kinakailangan upang maprotektahan ng publiko. Batas na ho ito. Ang tanong, bakit hindi pa ginagawa ni Marcos? Alam ko na kung bakit. Alam nyo kung bakit? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis. Ito na ginawa na nitong senador na ito 'di ba? Ito yung pinipilit nilang gipitin pero at least nagtrabaho. Ginawa na ngayon na para masuspindi ang excise tax. Ang tanong, ginagawa ba? Pwede. Alam mo sagot ni Marcos diyan? Basta may tanong na hindi niya masagot. Gaganong-ganon na lang siya. Yung sagot na malabo, alam mo, kayang-kaya Kayang-kayang kontrolin. Actually, pwede ngang government takeover. Ano sagot ni Marcos din dyan? Let's not go into that. Parang tanga lang Ano na mangyayari? Ngayon, ikaw na ang humusga. Ito ba'y diskarte ng gobyernong matino o tarantado lang? Ako na ang husga sa iyo, Banat Bay. Ang tanga-tanga mo. Di ba itong si mukhang koki, mga kababayan? Sabihin mukhang koki. Sabi ho ng mga netizen na mukhang koki daw itong si Banat Bay. Bakit ba daw hindi pa ito na-implementa, mga kababayan? Tapos napansin nyo ba? Ipinopromote niya si Chis Escudero. Something is cooking, di ba? Alam nyo, si Banat Bay, hate na hate niya itong si Chis Escudero. Pero tingnan nyo ngayon, promote na, mukha yatang there's something Banat Bay, there's something ba kay Chis Escudero? Mukha yatang naambunan Hindi lang pala si Karen Davila, pati din itong si Banat Bay, mga kababayan, naambunan din. Hey, di ba? Unang-una, Banat Bay, alam mo yan. Lahat ng mga panukala na naging batas pirmado na ng presidente na hindi kaagad yan maimplementa. Aside pa ho, 'di ba meron yang 10 days yata, 10 days ba or 15 days na grace period. And after that, pinagmimitingan pa ho yan, Banat Bay, at alam mo yan. Kasi puon mo si Digong. At alam mo kasi nga lagi mong nakakasama si Digong. Pinagmimitingan mo na yan na mga kabinete, na mga government officials bago yan i-implement, Banat Bay. At alam mo yan. Diba? Nagmamaangan kasi nga ginagamit niya ito na paninira sa kanyang mga tangang tagasunod, mga kababayan. Alam niya ni Banat Bay, mga kababayan, alam niya yan na hindi kaagad ma-implementa yung mga panukala na naging batas pirmado na ma-implement kaagad. Sa panahon ni Digong, ganon din yan. Merong grace period, di ba? At saka ipakita ko sa inyo, mga kababayan, itong explanation ni Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Hindi pagkapirma ngayon, halimbawa ngayon pinirmahan, o maliban sa 15-day grace period, magbibigay na agad ng order. Ito yung gusto sabihin din ng Pangulo. Yung aatasan o yung magiging subject no suspension or no reduction ng excise tax ay yung paparating, hindi yung luma kasi nabayaran na yan yung paparating na bago, hindi yung inventory. Kuha mo, Elvin? Yeah. Nag-gets ko. Kasi kaya lalong madidelay. Yung mga supply nila sa inventaryo nila ngayon, bayad na yan Bayad na yun, excise tax na Yung papasok lang na i-import nila, yun yung mababawasan ng excise tax or masuspend yung excise tax. So what is your point? Baka kasi isipin ng tao, magkakaroon tayo ng misconception dito. Baka isipin ng tao, pagkapirma, dapat nandyan na yung pagbawas ng excise tax. Hindi po. Kasi yung nakarating na, yung dati pang inventory, bayad ni excise tax yan So yung darating na lang, na parating, yung bago nila magpaparating, yun ang pwede maging subject dun sa bagong emergency powers. And we don't even have a decision yet kung buo ba ang sususpindihin o porsyento lang. Sa ngayon, ayoko makapagsita kasi nag-meeting naman sila So ayoko magsabi na wala pa silang nabubuo na decision patungkol dyan. Hindi, ibig sabihin, hindi pa natin alam kung ang gagawin ba ng presidente ay buo o di kaya kalahati lang o diesel lang o gasolina. Wala pa tayong ganun, wala pa tayong nitty-gritty as we speak, you say. Oo. Kasi syempre, pag hindi pa to final, syempre mahirap naman natin isabihin.
Diba? Oh, di ba, DDS? Klaro yan na hindi kaagad yan ma-implement, hindi kaagad yan maipapatupad kasi pagmimitingan pa yan or pag-aaralan pa yan. At klaro ho ang sinabi ni Yussi Claire na ang batas na yan, doon yan i-implement na kung saan suspindehin muna or tatapyasan yung excise tax sa mga fuel products doon sa mga paparating na mga stocks, doon sa mga bagong stocks at hindi sa mga lumang stocks na nandito sa ating market. Diba? Gets ba natin, DDS? Huwag kaagad kayong maniwala kay Banatbay kasi alam ho natin kung ano ang kanyang trabaho. Ang kanyang trabaho walang ibang ginagawa kundi sisiraan lang ang gobyerno ni President BBM at mismong si PBBM kasi yan ang kanyang trabaho. Diba? So anyways, nandyan din kasama natin si Tony De Los Reyes, Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Marjorie Minsais from Australia. Nandyan din si Seti Mahasibel, Mextux Vlog or si Ma'am May Dunes. Nandyan din si Rosmilen Dalomboy, Eloisa Villanueva, Annette Alegre, Dimoy P. Nandyan din si Lita Arboleda, Flaviana Abila, Elizabeth Habihan, Abby Smith from Arizona. I-shoutout natin si Bibian De Vera, Joshua Turing, Gina G, Phoebe Gano, and hi to Lionel Desiderio. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview kay former Senator Antonio Trillanes doon kay Christian Esguerra. For more details, let's watch this. Bago natin pag-usapan itong mismo impeachment hearing sa House of Representatives, pinakabagong balita ngayong araw na ito, may grupo ng mga abogado, ng mga pro-Duterte, ang humihiling sa Supreme Court na mag-issue ng TRO para mapahinto yung impeachment hearings. Ano po ba tingin nyo rito? Ako ang tingin ko rito maliwanag na nagpapanik na. No? At hindi lang yan in isolation. So itong panawagan nila na TRO, so ito na ang pinakang desperate act to stop the impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila sa April 14 magkakalabasan na ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yon. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay ano pa rin continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Yun. Then, hindi lang yan. Before that, makikita nyo yung mga ibang mga talking heads nila talagang nananawagan na wag na raw muna mag-impeachment at unahin daw muna itong oil crisis. Ang sinasabi ko nga dyan, yung disenyo ng ating gobyerno ay supposed to be magmumultitask ito. Dapat yung government by design, 3 branches of government ito, should be able to absorb various problems happening simultaneously. So yan yung multitasking. At to be fair sa Kongreso, inuna nila yung pagpasa yung pag-suspend ng excise tax. So kumbaga, inuna din nila yung legislative work na yon para wala nga masabi na hindi pinaprioritize yung crisis. Tapos itong Marcos administration naman, nag-shoot out sila ng national declaration ng national emergency declaration at nag-lay out sila ng iba't ibang mga policy alternatives para ma-address yung crisis. At itong yung iba pang sinasabi nila, talagang ito na nga, may 18 ex-soldiers ito, pang-divert. So lahat na ginagawa para lang mapigilan yung paglalabas ng katotohanan sa mga susunod na hearing sa House. Okay, pero ikinagulat niyo pa ba itong petition dyan sa Supreme Court? Although I'm not sure dahil hindi naman mismo petitioner dito ngayon si Vice President, hindi pa. Kanina kausap ko po si Justice Carpio, sabi niya baka malamang hindi patuloy ng Supreme Court yan dahil walang standing o walang nexus. Dahil hindi naman sila impeached officials o ini-impeach, hindi po ba? Pero kinagulat niyo pa ba yan? Mukhang they're doing everything not to hold a trial or hearing of any sort kung saan ilalabas o pwede mailabas yung mga ebidensya, hindi po ba?
Alam mo Christian, ito kahit sabihin natin wala silang standing, pero ito na yan ay mga ano nila, float, mga trial balloons leading to an eventual stoppage of the hearings para nga ma-preempt yung paglabas ng ebidensya. At ang impormasyon ko ay mismo yung mga former Duterte officials, cabinet at pamilya mismo ang tumatawag sa mga ilang miyembro ng hudikatura ng Supreme Court at talagang naniningil ng utang na loob para lang mapigilan itong trial na ito. Okay. So April 14, no, mukhang magkakalabasan ng ebidensya dahil nag-issue na ng mga subpoena itong House Justice Committee. Kayo po, I understand ay nakatakdaring tumistigo. Can you talk about it? Hindi pa sa April 14 kasi yan ay yung tungkol muna sa confidential funds. Yun muna ang tatalakayin nila. Tapos ako naman naimbitahan doon sa parte ng complaint, yung allegation na ill-gotten wealth, non-declaration sa SALN, tapos yung involvement ng Duterte family, kasama na si Sara, doon sa illegal drugs. So, lahat yon ipepresent ako as pag-provide ng context para din yung magiging basis eventually ng pag-validate ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para ma-confirm yung allegation ko. Kasi ang claim nila dito ay fishing expedition. Although base sa conversation ko po with Congressman Terry Redon, hindi raw ito fishing expedition kasi maliwanag ko ano yung mga dokumentong hinahanap. Okay? Yeah. Hindi yung tipong bahala na si Batman kung anong hanapin dyan. Pero yung sa inyo po, matagal nyo na sinasabi ito itong bank accounts, di ba? 2016 pa lang. Okay, what will be new here in terms of, let's say, documentary evidence that might be or should be presented dyan po sa Kamara? So, after ko i-present, based dun sa mga nakalap ko nga na mga dokumento na yun, so just to reiterate lang para maliwanag, ang nakita natin doon, may pera si Sara Duterte personally and jointly with Digong at ni Mans Carpio ng mahigit 2 billion pesos. So yan yon. Okay. Yan hindi nakadeklara dun sa salin niya. Tapos doon sa same set of documents na nakuha ko, na discover namin, nakita namin doon na bawat miyembro ng Duterte family, si Digong, si Pulong, Sara, Baste, Hanilet joint with Kitty, ay tumatanggap ng dividendo every 6 months mula sa isang drug lord. Ang total nitong natatanggap nila ay 40 to 50 million every 6 months. So nakalagay yun doon from 2011 to 2013. At ito ay nakita ito doon dahil managers check yung binibigay sa kanila. Nasa pangalan mismo nila. Managers check na ini-encash nila. Kaya ito ay mahirap malusutan. Yan ngayon, ito ang shatter ng myth na totoong galit sila sa illegal na droga kasi ito mismo tumatanggap sila ng payola mula sa isang drug lord. At nangyari ito 2011 to 2013 while Sara Duterte was mayor of Davao City. Diba? So no matter how you look at it, talagang illegal yon. At ito naman, ipinipresenta natin, sasabihin kasi, nangyari naman yan before she became Vice President. Hindi, kasi itong ill-gotten wealth, tapos non-declaration sa SALN, tuloy-tuloy ito Continuing crime ito, ika nga. Di ba? Tapos, it will also establish a pattern of behavior. Kung ganito siya ang kakurakot noon, therefore, hindi tayo dapat magugulat kung kurakot siya ngayon. Yun. Tapos, after ko nito ma-present, ito ay kinonfirma na
nung dating overall deputy ombudsman Arthur Carandang sa ombudsman na sinasabi niya parehas yung nakalap kong dokumento at yung nakuha niya mula sa Anti-Money Laundering Council. So, after nun, ito ngayon ang magiging basihan para i-presenta yung AMLAC to confirm everything. At ito yan, Christian. Hindi ito yung pagkakinuha kasi yung sa AMLAC, current yan. Makikita nila yung mga nangyari pang mga transaksyon after 2016. Kasi yung nakalap kong dokumento, 2016 lang eh. So hanggang present, makikita yon. So baka mas malaki pa ang madidiscovery natin doon sa ipepresenta later on. Sir, clarify ka lang po. No? Yung binabanggit nyo kanina, 2 billion pesos in personal and joint accounts by Sara Duterte allegedly with her husband tsaka sa kanyang tatay. Halaga po talaga ito, hindi ito yung transactions lang. Talagang ito po yung naging deposito? At anong taon yung cover dito? Ang ginawa namin pag-account is withdrawals eh. Lumalabas series of withdrawals. Kung nagwi-withdraw ka ng ganitong halaga na ang total mo is mahigit 2 billion, ibig sabihin, tapos wala namang deposit in between. Kasi chronological yung transactions eh. Ano mga taon? Pagka from 2006, I'm not sure, 2006 hanggang 2016 nung kampanya. Period. Okay. Oo. So yan yung nakita doon. Tapos, ngayon, pagka kinuha yan sa AMLAC, yun ang basis. At remember, ano yan? Exemption yan sa bank secrecy law, ang impeachment. At impeachment, dinefine na ng Supreme Court na yung pag-initiate ng impeachment process ay nagsisimula dun sa pag-refer sa committee. So, ibig sabihin nun, nasa proseso na tayo. Kaya hindi nila pwedeng ma-argue na ang impeachment naman ay dun sa trial. No, hindi dinefine ng Constitution yan, ng bank secrecy law yan, kung hindi impeachment. Ngayon, ang mangyayari, yung current ang ipepresenta ng AMLAC. So makikita pa natin yung mga naging transaksyon na pumasok na pera sa kanila from 2016 hanggang present. Why are you so confident with your evidence? Kasi you've been talking about this since 2016. No? Gaano ka solid po? No? Para sa understanding ng mga viewers natin. Gaano ka solid yung pinangahawakan ninyo? Kasi malaking risk din ito. No? Kasi kung buksan yung bank accounts tapos wala namang palang makita, binabanggit ko nga before sa programa, isasabog to sa mukha ni Sonny Trillanes. So why are you so confident about your evidence? Marami po tayong mga ginawang paraan to validate the information. Di ba, kung maalala ninyo, nung nilabas ko yan, may mga nagdeposito na mga private individuals dun sa account. At pumasok. Di ba? Pumasok, dinipositohan. So, active. Tapos, nung naipit si Duterte mismo, inamin niya na meron daw siyang more or less 200 million pesos doon. O, ito na ngayon. Hinamon niya ako na magkita doon sa BPI Julia Vargas branch. Tapos pinatawag niya yung supporters niya na pagka pumunta si Trillanes doon, batuhin niyo ng kamatis para kuyugin daw ako. Akala niya hindi ako sisipot. Sumipot ako doon. Sinalubong ko yung supporters niya. Ando doon pa nga dati yan. Hindi pa senador si Senador Robin Padilla. Ando doon siya noon. Sinalubong ko yan sila doon. Tapos, kausap namin, ang pinadala niya, si Panelo, hindi siya ang humarap. So si Panelo, kausap namin yung bank manager nung Julia Vargas. Sabi niya, kung meron kang special power of attorney, ibibigay niya yung statement of account para makikita mo na yung transaction history doon.
ang sabi ni Panelo, hindi yan ang hinihingi ko. Kailangan certification daw na hindi lumagpas ng 200 million pesos yung account. Naalala ko ngayon, ng iba. Oo. So, humaharap pa sila sa media, andito ako, humarap daw siya. Sabi ko, magbibigay na yung bank manager ng ora mismo. Kaso certification ang hinihingi niya, ayaw niyang kuhanin. So 2 weeks after para makukuha. By then, tapos na eleksyon. Ngayon, ang tanong, sa media, naipresenta ba ni Panelo yung certification na yun? Hindi. Kasi, paano nga ibibigay yun? Lumagpas nga ng 200 million. Kahit na yung 200 million na yun, ano pa rin, hindi pa rin nila na-declare. So these are the obvious indications na tama yung nakuhang dokumento. So, yun na. Eventually, ilang beses na pagkakataon na hinahamon siya, pakita mo, pumirma ka ng waiver. Yung latest nga, yung sa Quadcom, hanggang doon sa dulo, hindi niya pinipirmahan yung waiver. Yan po yan. Okay. Pero kailangan pa rin syempre ng cooperation dito ng AMLAC, no? And I don't think that's optional on the part of AMLAC kung ipasabpi na ito ng House Justice Committee unless magkaroon ng TRO, hindi po ba? Yes. Yun na yun. They will have to comply with the subpoena Duces Tecum ng House Committee on Justice hearing this as part of the impeachment process. Ngayon, itong Duterte camp, for sure, they will now resort again sa mga legal means, legal technicalities para mapigilan yung paglabas na yun. Pero how long can they avoid this from your perspective? Kasi last year, di ba, sinabi nila, hindi kami nabigyan ng due process, kaya dumulog kami doon sa Supreme Court. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon para silipin yung mga ebidensya di umano laban sa amin. Ngayon meron pagkakataon sa House Justice Committee, yun pa rin yung kine-question sa Supreme Court. Due process naman. Kaya sa ordinaryong pagtingin, ano ba talaga kuya? Sabi nyo, due process dati. Ngayon, binibigyan kayo, ayaw nyo rin. I mean, how long can they evade this idea or reality that they should answer this allegation squarely? Alam mo, Christian, the answer to that question is in the hands of the Supreme Court. Kung magpapagamit sila, magpapakasangkapan sila sa pagtatago ng katotohanan, yun. Talagang mangyayari yun. Pero to drive yung point mo kanina, ang reklamo nila last year, hindi naman daw nagkaroon ng due process sa House. Ngayon, ang argumento nila, wala daw sa Constitution yung mini trial sa House. Kailangan daw diretso na sa Senado. Nakita mo yung nila mga legal gymnastics nila, nagtatumbling-tumbling na para lang maiwasan yung katotohanan. Okay. Sige, puntahan natin ito. No? Ang isang konteksto naman sa labas nitong proceeding sa House of Representatives, patuloy pa rin yung maleta narrative ng mga DDS gamit itong kwento ng 18 Marines. Nagsampa kayo ng panibagong kaso, no? Hindi po ba? Tama? Yes. Nakakailang kaso na ba kayo dun sa 18 Marines? Itong latest na final ko, 4 counts to kasi 4 na beses sila nag-appear, 4 na beses sila nagsinungaling, kaya 1 count per appearance, at nag-commit sila ng offense. Nung una, finailan ko sila ng perjury. So, 5 kaso sila in total. At ito, ang based dun sa investigation mismo ng NBI, meron ng 6 na umamin na hindi nila alam. Wala silang personal knowledge doon sa mga naisulat doon sa joint affidavit. Kaya malaki ang problema nitong itong 18 na ito kasi nga nagpapagamit sila doon sa mga political handlers. And by the way, merong nang nakausap na 5 na dating kasamahan nitong 18 na umamin itong 5 na ito na inalokan sila ng pera para sumama doon sa press con at yun na nga,
sabihin yung mga kasinungalingan na tinutulak ng mga political handlers nila. Magkano raw po yung offer dun sa 5 dating kasamahan nitong 18? Milyon ito, Christian. Hindi ko na lang ipe-preempt kasi ongoing pa rin yung investigation. Tapos, kaya ito mga lumabas na ito, hindi ito out of sense of patriotism. Kasi it doesn't really make sense. Kasi last year pa pinag-uusapan yung male-maleta na yan eh. Ilang buwan yon. That was the opportune time for them to corroborate yung kung ano man yung sinasabi ni Gutesa nung time yung si Gutesa nawala na nga, bumaliktad pa. So paano na yon? Dapat doon sila lumabas at sinabi nila kung talagang totoo yung sinasabi nila. And even then, wala tayong naririnig. Kahit na chismis, ugong-ugong tungkol sa ICC, tungkol sa akin o kung sino man. Basta ngayon lang lumabas. Eksakto pa nung kasagsagan ng confirmation of charges hearing. Yung sinasabi niya 18, 6 na ron umamin na wala silang personal knowledge. Pero sa pagkakaalam ninyo, does it mean na aatras na sila at aamin? Merong feelers, sabihin na natin. Kasi eventually, Christian, doon mauuwi yan. Doon mauuwi yan kasi alam nila na hindi totoo yung sinabi nila. Ito ay ginawa nila dahil sa mahigpit yung kanilang pangangailangan na pinagsamantalahan sila nito mga political handlers na ito. And by the way, konektado ito sa destabilization. Talagang maliwanag na hindi ito random press conference. Kung hindi, parte ito ng isang destabilization plot. And it's ongoing. No? Ongoing pa rin siya. Sino sa tingin niyo yung sa pagkakaalam ninyo, sa impormasyon ninyo, yung mga politikong nagko-control o nasa likod nitong kwento na ito? Na-identify na, no? Aside dun sa mga ibang mga lumutang, merong mga retired generals din dun sa holding area bago ginanap dun sa Club Filipino. Ando doon sila, ando doon yung mga politicians saka mga retired generals na involved doon. So na picture na sila, na-identify na. Tapos lahat ito ay they belong to the Duterte camp. So maliwanag na doon galing. At yung pati nag-finance lumalabas na kung sino yung kanino galing yung pera, sino yung naging pinakang project director, tapos kung paano dinistribute yung pera na yon. Nakukuha na yon sa ngayon. When you say makukuha na yon, nino? Hindi, nakukuha na ngayon. So in time, meron aamin dyan at lalabas na gano'n na nga. Ay, yun yung sinabi nung 5 eh. Yung 5 lang, hindi sila pumayag kasi nga alam nilang while nakakaengganyo, nakakatempt na kuhanin yung milyon-milyon na yun, pero alam nila na hindi totoo eh. At perwisyo din ang aabutin nila. Ay, yun na nga ang inaabot nitong 18 na ito. Sabi ninyo ongoing itong destabilization against the administration. Pero anong nakikita niyong prospects? Mukha bang may pagkakataon na medyo lumalakas ba itong plot na ito para magtagumpay? Kasi po yung bagong konteksto dito merong krisis sa ating bansa ngayon. Bunsod itong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At nakikita na po natin ito sa social media. Ginagamit ito ng mga Duterte forces, ng mga DDS politicians, especially Sara Duterte, para sabihin na, bakit kayo nakatutok sa impeachment, dito kayo tumutok, di ba? Given that new context, no? What do you think of the chances of this destabilization plot from succeeding? Having gone through those that experience, mabe-breakdown natin sa ilang components yan eh. Yung socio-economic, political, and military. So itong socio-economic and political components nakakasa, di ba? Itong crisis, maraming naghihirap, talagang medyo may mga nagagalit na tao. Ang problema nila is the military component. Yun yung
malaking component. At ang reason yun nga, babalik pa rin ako dun sa base dun sa pakikipag-ugnayan ko sa mga contacts ko sa AFP leadership pati sa mid-ranking officers. Ayaw nila dun sa kay Sara na mag-a-assume as president kasi siya ay pro-China at siya ay, sa kanila ito, assessment nila, may diferensya si Sara sa pag-iisip. May diferensya sa pag-iisip. Kaya hindi nila nakikita na magkakaroon ng stability kung mag-take over siya as president. Yun nga. Tapos yung pagiging maka-China niya, deal breaker yon for a lot of AFP officers. So yun yung saving grace, ika nga. But alam niyo sa mga ganitong bagay, you never know. Baka kung may biglang isang spark, di ba? Isang trigger lang, mabilis magkabaliktaran yung sitwasyon. So base sa analysis ninyo, si Sara Duterte yung pinakadahilan kung bakit hindi niya mapalitan si BBM ngayon. Dahil Yes. hindi siya matanggap ng mga military forces. Yes, Okay. ganun na nga. And it also helps na hindi dito yung baluarte nila. Sa Mindanao yung baluarte nila. Kaya hindi sila makapag-mobilize sa Metro Manila. Even if they want to, wala dito yung puwersa nila ng mga tao. Okay, so kasama din natin, nandyan si Lucy Vaporoso, Betty Germia, Belen Morales, Lou Montiagodo, nandyan din si Lina Sabado, Marites Smith, Renato Waliner, nandyan din si Jopper, Ralph Perdiguera, Daniel Spidrasa, Jay Manlangit from Dubai, isyatat natin si Ashin from Greece, Teresita Price, Dario Castridze, nandyan din si Evangeline Sanchez, Elina Benigno Ross, Mercy Rainor, Terby, and Haitso Aspernito. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa aming bayan. Lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba upang hingin ang iyong patuloy na gabay at proteksyon para sa aming Pangulo na si President Ferdinand Marcos Jr. Panginoon, bigyan mo po siya ng malinaw na pag-iisip, matibay na loob, at pusong tunay na nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Naway patubayan mo ang bawat desisyon ng kanyang gagawin upang ito ay magdala ng kapayapaan, kaunlaran, at pagkakaisa sa aming bansa. Idinadalangan ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan sa sariling bayan, ika'y hinusgahan, ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista
ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng perang ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka